Magandang araw. Ako po si Mark Lester Niraga at ito po ang aking daily devotions ngayong May 18. Three Wrong Decisions, Jehoram, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Chronicles chapter 21. Ang sabi po ay, Then Jehoshaphat rested with his ancestors and was buried with them in the city of David. And Jehoram his son succeeded him as king. Jehoram's brothers, the sons of Jehoshaphat, were Azariah, Jehiel, and Zechariah, Azarhiu, Michael, and Shephatiah. All these were sons of Jehoshaphat, king of Israel. Their father had given them many gifts of silver and gold and articles of value, as well as fortified cities in Judah. But he had given the kingdom to Jehoram because he was the firstborn son. Jehoram, king of Judah. When Jehoram established himself firmly over his father's kingdom, he put all his brothers to the sword along with some of the officials of Israel. Jehoram was 32 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 8 years. Sa verses na ito, makikita natin kung paano naapektuhan ng buong buhay ni Jehoram dahil sa maling mga decisions na ginawa niya. At dito natin makikita ang tatlong maling desisyon na naging dahilan ng kanyang downfall. Ang una ay, Jehoram chose not to follow the ways of Asa and Jehoshaphat. May maganda ng example si Jehoram sa harap niya, sina Asa at Jehoshaphat, mga hari na nagsikap sumunod sa Diyos. Pero sa halip na sundan ng kanilang footsteps, pinili niyang gumawa ng sariling paraan. Ganito rin tayo minsan. May mga tao nang nagbibigay sa atin ng magandang example, parents natin, mentors, leaders o mga taong makadiyos. Pero minsan, mas pinipili pa rin natin ang sariling gusto natin kaysa sa tamang direksyon. At kadalasan, doon nagsisimula ang maling path. Ang pangalawa, Jehoram chose power and wealth over good relationships. Dahil sa kagustuhan niyang siguraduhin ang kanyang power, pinatay pa ni Jehoram ang sarili niyang mga kapatid. Pinili niya ang kapangyarihan kaysa relasyon. Ipinapakita nito kung gaano kadelikado kapag ang ambition at greed ang naging priority ng isang tao. Ganito rin sa mundo ngayon. Maraming nasisirang pamilya, friendships at relasyon dahil mas inuuna ang pride, success o personal gain. Pero ang tunay na success ay walang saysay kung mag-isa ka naman sa dulo. At ang panghuli, Jehoram chose a bad relationship with Athaliah. Isa rin sa naging malaking influence kay Jehoram ay ang relasyon niya kay Athaliah na nagdala sa kanya sa mas maling direksyon. Ito ay paalala kung gaano kahalaga ang mga taong pinapapasok natin sa buhay natin. Ang relationships ay may power to build us up or pull us away from God. Kaya kailangan natin maging wise sa pagpili ng influence at connection sa buhay natin. Ang devotion na ito ay paalala na ang buhay natin ay nahuhubog ng mga decisions na ginagawa natin araw-araw. At minsan, ang isang maling desisyon ay may malaking epekto sa future natin. Yun lamang po.